Tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang aral mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, antikristo o hindi? Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabatsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Ang mali, sawayin. In the name of Jesus! Gusto namin kayong maligtas. Si Jesus Christ, dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatos! Okay po mga kaibigan, sa oras na ito, tayo po'y sumagot sa mga komento ng ating mga kaibigan na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Alam nyo, maganda yung ganito mga kaibigan, yung magpalabas po tayo ng mga video and then yung ating mga kaibigan na mayroong doubt ay magtanong po sila, maganda para maliwanagan po ang kanilang doubt sa ating kapatid na Eli, no mga kaibigan. Kung bakit ginagawa natin ito, kasi maraming mga tao na naghahanap ng katotohanan at may mga tao din na nagkakaroon ng doubt dahil siguro sa panunood nila sa ibang mga sekta, nagkakaroon po sila ng katanungan. Kaya napakaganda yung ganitong programa mga kaibigan na reaction video para mabigyan natin ng linaw yung kanilang mga pagdududa tungkol po sa aral ng Biblia na ipinapangaral ng ating kapatid na Eli. Kaya sana lang po mga kaibigan, ang MCGI Production ay maintindihan po tayo yung ating ginagawa, no? Isang komento na gusto kong bigyan dito mga kapatid, komento ng isa sa ating mga taga-subaybay na kung saan ay against yung ating ginagawa. Galing po ito kay kapatid na Lito Lusaga na ang kanyang question, ang kanyang komento ay ganito. Gusto ko sana, sabi niya, ang dating daan. Ang mahirap lang, nananahimik ang Katoliko, bakit pinakikialamanan panila. Dapat kung sino yung kumakalaban sa kanila, doon na lang sila makialam. Debate kayo, wala namang mananalo sa inyo. Kasi sobra-sobra yung talino ni Soriano nyo. Yun po yung kanyang komento mga kaibigan. Ayon sa kanyang laman ng kanyang komento, against po siya yung ginagawa ng ating kapatid na Eli na binabatikos niya yung mga iglesia katolika. Ayon sa kanya, ang gusto niya, kung sino daw sana yung bumabanat o kumakalaban kay kapatid na Eli, yun lang dapat sana ang tirahin niya o pakialamanan niya, no? Mga kaibigan. Pero alam niyo mga kapatid, ang isa sa nakita ko na katwiran ng kapatid na Eli at tama naman, totoo naman mga kapatid, ay kapag sinasabi mo kasi yung katotohanan, ay tiyak talagang mayroon pong matatamaan. Pero alam mo kapatid na Lito, kung ano po yung sagot ng ating kapatid na Eli sa iyong komento, narito, panoorin natin kung paano sagutin ng ating kapatid na Eli yung ganyang klaseng komento. Kasi maraming nagtatanong sa ating kapatid na Eli tungkol po dyan na si kapatid na Eli ay
mabuting mangangaral, pero ang ayaw ko lang sa kanya ay ganito, binabanatan niya lahat ng mga relihiyon, di na lang siya mangaral. Kapag nangaral ka kasi ng katotohanan, matatamaan mo yung mga mali ang kanyang mga aral, mga kaibigan. Yan po ang hindi nauunawaan ng iba. Panoorin natin, ano ba ang katwiran ng kapatid na Eli sa mga ganitong ginagawa niya? May katwiran ba? Mayroon ba siyang puntos kung bakit niya binabatikos ang Iglesia Katolika? Mga kaibigan, narito po ang video ng kapatid na Eli. Alam mo kapatid, para mangyari yung kailangan masira yung mali, magiba. Kaya ang mga ngaral ng Diyos, inuutusan niya, gibain yung mga mali. It doesn't mean that you are Peter. Kung ginigiba mo yung mali, basahin natin ang utos ng Diyos kay Jeremias. Sa Kapitulo 1 ng Jeremias, versikulo 10. Tingnan mo, aking pinapagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian upang mag-alis at magbagsak at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. Ang function ng mga ngaral, kagaya ni Jeremias, magbagsak, magsira, magwasak, magtayo at magtatag. Yun ba rin ang function ng mga apostol? Basahin natin ang 10:4 ng 2 Korinto hanggang 5. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Tamo? Ang pangangaral ng mga apostol, gigibain nila yung mga maling haka, yung mga maling turo, yung mga maling mga aral. Is that being bitter? And by doing that, are you not anymore a peacemaker? Real peace is for people to understand and to stay firm on the truth. Ang Yes, tunay tama na yan. kapayapaan ay maunawaan ng tao yung tama at doon siya manatili. Yun ang kahulugan ng pagiging peacemaker. When you are able to turn somebody from lies to truth, parang yung kanta na, turn my life back into truth again. You even called me friend. You gave me strength. Ang gusto kasi ng iba, mga kaibigan, ay ayaw nila yung debate. Pero miski ayaw mo yung debate, kung nagsasabi ka ng katotohanan, tama ka talaga Lalong-lalo yung mga gumagawa ng wala naman sa Biblia. Kapatid na Lito, alam mo, mali po yung katwiran mo na dapat manahimik. Hindi po yan pag-ibig. Gaya ng sinasabi ng kapatid na Eli. Stand alone again to face the world, out of my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. I can't believe it still, I can't believe it. I needed you, and you were there. I'll never leave, why should I leave? I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold. When I was lost, you took me home. You gave me hope when I was at the end, and turned my lies back into truth again. You even called me friend. Kita mo? You turned my lies back into truth again. You do not enjoy peace in lies. There is no lasting peace in lies and in errors. That's why the apostles, ginigiba nila yung mali, kinukumpara nila yung tama sa mali para ang tao madala nila sa tama. At
doon sa tama nandun ang everlasting peace. Yun ang kahulugan ng sinabi ni Kristo. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Na alisin mo ang tao sa mali, ilagay mo sa tama. Because in the truth you will find eternal peace. Not only in this world, but in the world to come. Where peace really dwells. Alam mo kapatid, yun ang hindi naiintindihan sa akin ng mga tao. Yes. Akala nila pag binabanggit ko yung mali, galit ako. Hindi, pagmamahal yun. Kasi pag hindi mo gabanggitin yung mali, ang tao magtitibay sa mali. Yes. Halimbawa, ikaw, may isip ka na, 18 anyos ka na eh. Alam nyo mga kaibigan, buti na nga lang buti na nga lang may matibay ng kalooban at matapang na nangangaral ng katotohanan. At dahil sa tapang ng ating kapatid na Eli, sa totoo lang mga kaibigan, napakarami pong naliwanagan sa katotohanan. Kung wala siguro ang kapatid na Eli, tiyak na tiyak mga kaibigan ay nananatiling mga duwag ang mga mangangaral ngayon. Pero sa totoo lang mga kapatid, dahil sa katapangan ng ating kapatid na Eli, napakarami pong natuto sa katotohanan at naging matapang din. Mga kaibigan na nagsabi ng katotohanan dahil sa talino na ipinapaliwanag ng ating kapatid na Eli. At bihira at talagang walang katulad kung ating ikumpara sa mga mangangaral ngayon mga kaibigan. At hanggang sa ngayon, buhay na buhay yung tapang ng ating kapatid na Eli. Kasi maliban sa mga video, sa mga naka-upload sa mga internet mga kaibigan, napakarami pang mga kapatid na natuto sa katotohanan dahil sa kanyang pagpapaliwanag na ito makikita mo talaga ay galing sa Biblia. Kaya tama yung sinasabi niya tama yung pagkaunawa niya sa Biblia na ang totoong nagmamahal yung sasabihin mo dun sa tao sa kanya kung saan siya mapupunta. Yung sasabihin mo ang maaaring mangyari sa kanya kung magpatuloy sa kamalian na kanyang natutunan sa mga paganismong Katoliko. Kaya hindi po ito masama kapatid na Lito. Ituloy natin. Nakita mo yung nanay mo, pinapainom ng lason. Halimbawa, hindi mo maaabutan, sisigaw ka Baka sumigaw ka, nanay, huwag mo inumin yun! Kaya kung makakapunta ka, masusunggaban mo. Kahit siguro suntukin mo yung nagpapainom sa nanay mo ng lason, gagawin mo Para lang huwag mainom ng nanay mo yung lason. Yes. Ganun ang kalagayan ko kapatid. Alam kong pinapainom ng lason yung mga tao. Kaya inaatake ko yung nagpapainom ng lason. That is not being bitter. That is standing by the responsibility that God have given a preacher. Ituwid ang mali, igiba ang mali. Sabihin sa tao ang tama para ang tao ay matuto ng tama. Yun ang layunin ng programang Ang Dating Daan. Pag sinabi ko, mali ang turo niyan, that is not being bitter. You know what, tumitira raw ang Espiritu ng Diyos dyan sa kanilang kapilya. Di ba maliwanag yan, Hindi namin ginawa yan. Kumpara mo ngayon sa Biblia, nasa Biblia, 17:24, kapatid na Daniel. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Di ko magkukumpare ka. Sino ang tama, kapatid na Cristel? Na ang Diyos na gumawa ng universo, napakalawak na universo, millions of light years and billions of light years across, napakalawak ng universo, napakadakilang Diyos, gumawa lahat ng bagay, papatirahin mo sa ginawa mo? Bakit hindi ba marunong gumawa ang Diyos ng tirahan niya at papatirahin mo sa ginawa mo? Sabi ng Biblia, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, lahat ng bagay na naririto, palibhasa'y Panginoon ng langit at lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Hindi pala siya tumatahan doon
At lalong hindi siya tumatahan sa ribulto. Lalo na. Basahin natin ang 17:29 ng Gawa. Siyamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi natin dapat isipin na ang pagka-Diyos katulad ng ginto, pilak, bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi ba yan comparing? Di ba ginawa ni mga apostol yan? Ginawa yan ni Kristo? Are they bitter? No. They just want people to know the truth and be saved. That is not being bitter. That is being compassionate. Yun ay pagkaawa sa kapwa na nasa mali, na niloloko, dinadaya para maakay mo sila sa totoo sapagkat yun ang pagiging peacemaker. Yes. To let people know the real peace. Kasi dalawang klase ang peace. Peace sa sanlibutan at peace ni Kristo. 14:27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. My peace I leave you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Tanyo, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi gaya ng sanlibutan. Sa sanlibutan ang kapayapaan, yung hindi ka nalang kikibo. Huwag mo atakihin kasi yun ang kapayapaan para sa kanila. Hindi ganon. Sa Diyos iba. Ang kapayapaan para kay Kristo, punahin mo yung mali, Yes. itama mo sa tao para yung taong matatama mula sa mali magkakaroon ng eternal peace in life. Sana naunawaan mo. Ngayon, sa tanong mo isa, paano ko mapapatunayan na hindi ako bulaang propeta? Hindi ako magpapatunay nun, kapatid. Ang magpapatunay nun ang Diyos. Basahin natin ang 3:34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa Kanya. Kaya ang sinugo ng Diyos, pagka sinugo ka, hindi ka bula ang propeta, di ba? Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ayon, ang patunay na ikaw ay sa Diyos, ang sinasabi mo salita ng Diyos, wala kang iniimbento. 10:18 ng 2 Korinto. Pakinggan mo. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ayan, basahin natin sa English, kapatid na Daniel. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth. Hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ang Diyos ang magsasabi na ikaw ay hindi bulaang propeta. Alin ang hindi bulaang propeta? Yung nagsasalita, salita ng Diyos ang sinasabi. Walang dagdag, walang bawas. Basa, 26:2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Dapat huwag mong babawasan yung aral ng Diyos. Pwede mo bang dagdagan? Basahin natin ang Kawikaan 35. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Pag dinagdagan mo yung salita ng Diyos, sinungaling ka. Pag binawasan mo, sinungaling ka rin. Paano kung mapapatunayang hindi ako bulaang propeta? Wala akong dinadagdag, wala na akong binabawas. Wala namang kaming aral na idinagdag sa sinasabi ni Kristo. Alin lang yung sinabi ni Kristo, yun lang sinasabi ko. Ganon, kapatid, wala akong bitterness kahit kanino. Ang gusto ko, lahat ng tao makarinig nung sinasabi ng Diyos na totoo. Kaya nga, hanggang sa satellite, kahit saan, nakakarating kami. Pero kagaya mo, sabi mo, paano mapatunayan ako hindi bulaang propeta? Wala akong sinasabing aral na hindi nakasulat sa Biblia.
Ang bulaang propeta nagdadagdag at nagbabawas. Pero yung sa Diyos, sabi ni Kristo, ang sa Diyos na sinugo, nagsasalita ng salita ng Diyos. 3:34 ng Juan. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Walang dagdag, walang labis, walang kulang. O, wala naman ako dinagdag. Meron ba akong itinurong dagdag? Wala. Pero sila, mapapatunayan ko may dinagdag. O ngayon, pag sinabi ko yon, akala mo galit ako sa kanila? Hindi. Para lang ang tao maliwanagan. Sana naliwanagan ka rin, kapatid na Kristi. So ayan po kapatid na Lito, sana naunawaan mo yung katwiran ng ating kapatid na Eli tungkol po sa iyong katanungan o sa iyong komento na ayaw mo yung ginagawa ng kapatid na Eli dahil binabanatan niya ang Iglesia Katolika. Bakit tinatanong mo yun? Bakit mo kinokomentuan yun, kaibigan? Ayaw mo bang matuto ng iyong kasamahan sa katotohanan? Kung basahin mo ang Biblia kasi mga kaibigan, ang isa sa mga kautusan na sinasabi po ng Biblia ay maliwanag po, no? Dito po sa libro ng Ecclesiastes 12 kapitulo 13, ganito ang sinasabi. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang katungkulan ng tao, sumunod sa utos. Maliwanag yung binasa ng ating kapatid na Eli, kaibigan, na isa sa mga utos ng Diyos ay yung sabihin ang katotohanan. Kasi maraming na papahamak dahil hindi po na ituturo yung tama sa mga tao. Kasi kung ano-ano kasi ang itinuturo kung ang Iglesia Katolika ay matuto at talagang sumunod sa mga aral ng Diyos, hindi mo kalaban si kapatid na Eli. Kakampi mo. Kahit anong relihiyon ka pa, kung sinusunod mo at binabasa mo ang talata at sinusunod mo, hindi mo magiging kalaban si kapatid na Eli. Ako nga hindi ako kaanib dyan, pero hindi ako tutol. Bakit? Kasi tama yung sinasabi niya, nasa Biblia Ang katungkulan kasi ng tao ay sumunod sa utos ng Diyos, mga kaibigan. At saka hindi po masama yung ginagawa ng kapatid na Eli. Bakit? Kasi yung ginagawa niya, sumusunod lang sa utos na dapat sabihin ang katotohanan. Pag sinabi mo kasi ang totoo, basahin mo yung Biblia. Basahin mo. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. O kahit na ayaw mong banggitin ang Iglesia Katolika, re-react yan. Matatamaan. Bakit? Kasi meron siyang maling ginagawa na nababasa sa Biblia. Tapos sabihin po ninyo, ba't ganon? Inaatake niya lagi ang Iglesia Katolika. Ba't di na lang siya mangaral? Kaya nga naaatake niya kasi nangangaral ng katotohanan. Kaibigan. Sadyang ayaw nyo lang siguro ang katotohanan. Alam mo, ang isa sa mga utos ng Diyos, sabi kasi sa ating binasa ay, ang katungkulan ng tao ay sumunod sa utos. Ano ba yung utos na isa sa mga dapat nating gawin, mga kaibigan? Dito po sa libro ng Ezekiel, chapter 3, basahin natin dito po sa 18, ganito po ang sinasabi dito sa 18. Pagka aking sinabi, sabi ng Diyos, sama-sama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinapangunahan siya, sabi niya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Mantagin mo yon. Kung isa kang mangangaral at nakakaalam ng katotohanan, ang isa sa mga tungkulin mo na dapat mong sundin sa banal na kasulatan, nabasa mo, bawal po ang gumawa ng larawang inanyuan. Nabasa mo yon. Mananahimik ka na lang ba dahil meron kang pag-ibig doon sa tao, ayaw mo masaktan? Yun ba tunay na pag-ibig, kapatid? Hindi pag-ibig yon. Hindi pag-ibig yon. Kundi ang pag-ibig ay yung sasabihin mo dun sa tao, huwag kang tatalon dyan, mapahamak ka. Huwag kang gagawa niyan, mapahamak ka. Yun ang tunay na pag-ibig.
Kaya yung nagsasabing masama si kapatid na Eli, sadyang ayaw nyo lang ang katotohanan mga kaibigan, no? Ituloy ko dito sa 19. Gayon may kung inyong pagpaunahan ang masama, sabi dito, at siya'y hindi humihiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. So ibig sabihin, meron kang responsibilidad doon sa tao kung mapahamak na hindi mo pinagsabihan. Pero kung pinagsabihan mo, at least man lang sinabi mo yung katotohanan, ayaw pa rin sumunod, at least yung buhay mo, naligtas mo sa responsibilidad na buhat-buhat mo, mga kaibigan. Kaya sana maunawaan po ninyo, ayaw man namin, tulad ko, ayaw ko man banggitin ang Iglesia Katolika. Pero sino naman kasi ang gumagawa ng panalangin na paulit-ulit? Sabi ng mga CFD, hindi daw yung Ginoong Maria ang panalangin paulit-ulit. Kung hindi yon, ano yung panalangin paulit-ulit? Ba't di nyo sinasabi? Mga CFD, ba't di nyo sinasabi kung ano yung panalangin paulit-ulit na dapat hindi ipanalangin ng mga tao? Ba't wala kayong maipakitang panalangin na paulit-ulit na hindi dapat gawin? Kasi tutol kayo sa sinasabi namin na ang ginagawa ng mga Katolikong Ginoong Maria ay yun yung panalangin paulit-ulit na walang kabuluhan. Sabi ninyo may kabuluhan dahil nababasa sa Biblia. Panalangin ba yon, mga kaibigan? Sadyang ayaw nyo lang kasi ang totoo, mga kapatid. Hindi po masama yung ginagawa po ng ating kapatid na Eli. Sinasagot niya lamang po yung mga nagtatanong. May nagtatanong kasi kung minsan, ba't sa inyo, Brother Eli, ay wala kayong rebulto? Ba't kami ay napakarami? Di siyempre sagutin. Sa Biblia, meron bang inutos na gumawa ka ng larawang inanyuan para iprosesyon? Meron ba ginawa ng mga sinaunang Kristiyano tulad yung mga apostol, mga kaibigan? Ang sagot pa ng ating kapatid Nelly doon sa huling tanong na paano malalaman yung isang sugo ng Diyos. Tama yung sinabi ng kapatid Nelly, nasa Biblia yun Para malaman mo yung tao na yung tao ay talagang nagsasabi ng katotohanan at sa Diyos, ang kanyang sinasalita, walang labis, walang kulang, salita ng Diyos. Mga kaibigan, mga kababayan, salita ng Diyos. Ang problema kasi, nababasa sa Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Yun pa ginagawa. Huwag kang magdagdag. Huwag kang magbawas sa mga salita na aking ipinag-uutos, sabi ng Diyos. Yun pa ginagawa ng mga Katoliko, dagdag ng dagdag at bawas ng bawas. Si Jando kasi, sabi niya walang problema sa dagdag. Wala namang problema sa dagdag. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ang problema ni Kristo yung salungat sa kanyang turo. Yun ang problema. Saan mo nabasa na walang problema? Pinagbabawal nga Deuteronomio 12:32. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Pinagbabawal nga tapos galit kayo kung binabati ko sa Iglesia Katolika. Tapos sabihin nyo, masama kayo dahil binabati ko nyo. Masama ba yung ganon? Sinasabi mo yung katotohanan? Yan ang karapatan. Yan ang dapat gawin ng isang mangangaral. Kasi kapag hindi mo ginawa, parang sinasarahan mo ang pintuan ng kaligtasan ng tao. Ang tawag ng Biblia sa iyo, yung ganyang klaseng mangangaral na hindi niya sinasabi ang katotohanan, mga kaibigan, ay ganito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Basahin natin dito po sa Lucas chapter 11 sa verse 52, ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan. Bakit? Sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan.
hindi kayo nagsipasok at inyong sinasansala ang nagsisipasok. Kawawa daw. Kaawa-awa daw yung tao na nakakaalam ng katotohanan pero hindi niya sinasabi, parang sinasaraan niya yung pintuan ng kaligtasan. Kaya nga wala kayong nauunawaan hindi kayo natututo sa katotohanan kasi hindi naman tinuturo yan ng mga pari ninyo tapos galit pa kayo. Kung kayo ang nakakaalam ng katotohanan, ba't di nyo banggain? Ba't di nyo sabihin? Tignan ko lang, kapatid na lito, kung nagsasabi ka ng totoo, tignan ko lang kung hindi ka nakasasagasa ng mga ibang denominasyon. Kasi mga kaibigan, pag binasa mo kasi ang Biblia, masakit. Dahil maraming tinatamaan yan, lalong-lalo na Katoliko. Pasensya po kayo, pero ba't kasi kayo gumawa ng larawang inanyuan, tapos luhod kayo ng luhod? Tapos nagre-reklamo kayo kung binabatikos. Ayaw man namin banggitin, kayo lang naman ang gumagawa niyan Palmarian Church, Orthodox, sila, kayo pare-pareho lang naman kayo mga kaibigan, isa lang din naman yan Walang ginawa kundi gawa ng gawa. Napakaraming mga ribulto ninyo. Ang katwiran po ninyo, ba't si Moises gumawa ng kerubin? Pinag-utusan. Kung kayo'y pinag-utusan ng Diyos, wala na sanang problema pero pinag-utusan ba kayo? At maliban sa kerubin at sa kaban ng tipan na ginawa ni Moises at saka yung ahas na tanso, meron pa bang iba, mga kaibigan? At nung ginawa niya yon, para ba sa kanya yon? Ang bawal, wag kang gagawa ng larawang inanyuan para sa iyo. Yun po yung bawal. Yung ginawa ni Moises, hindi naman po para sa kanya yun Para naman po yun, yung kerubin, para naman po yun doon sa tipan, pangtakip, no? At kung bakit siya gumawa ng kaban, para paglagyan ng tipan, hindi para kay Moises yun. Para may paglagyan ng tipan at yung kerubin na dalawa na ginawa niya para pantakip doon sa kaban ng tipan. At saka maliban doon wala na. At saka hindi gumagawa si Moises na hindi pinag-uutos ng Diyos. Kaya nga ang ginawa lamang po niya ay gumawa lamang po siya ng kaban dahil pinag-utusan. Gumawa lamang po siya ng kerubin para may pantakip doon sa kaban. Gumawa siya ng ahas na tanso dahil kailangan ng mga Israelita. Yun ay ginawa niya dahil inutusan. Pero kung nalaunan yung mga tao nung ginawa nilang Diyos-Diyosan na yung ahas na tanso, niluluhuran na at dinadalanginan na, ay nagalit po si Ezekias, si Haring Ezekias, at nalulugod po ang Diyos nung si Ezekias ay pinagpuputol-putol niya yung ahas na tanso. Kasi nakikita na ng Diyos na hindi na po mabuti ang ginagawa ng mga Israelita dahil ginawa ng Diyos-Diyusan yung ahas na tanso. Kaya nung pinagpuputol-putol ni Ezekias, natuwa ang Diyos. Hindi siya nagalit. Hindi niya sinabi, "Hoy Ezekias, pinagawa ko yan. Ba't mo yan pinutol-putol?" Walang ganon. Kundi ang Diyos natuwa pa kay Ezekias. Kaya alam niyo mga kaibigan, sana mag-isip lamang po kayo, mag-ising na kayo, malapit na tayo. Kung malayo pa man ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, baka yung buhay mo, kapatid na lito, ay malapit na. Baka mas mauna ka o baka mas bata ka sa akin, pero malapit na tayo. Mag-isip na tayo mga kaibigan. Hindi po ito paninira, ito po pagliligtas. Magpasalamat nga tayo. Sabi ko nga, may brother Eli na matibay ang loob at talagang matapang magsalita ng katotohanan. Hindi niya kinatatakutan ang mga nagbanta sa kanya, kundi matapang siya para sinabi ang katotohanan. Kung wala sigurong brother Eli, mga kaibigan, ay hindi pa siguro naging matapang din ang mga taong mangangaral. Napakaraming tumapang sa katotohanan dahil sa pangunguna ng kapatid na Eli. Yan po ang totoo, mga kaibigan, mga kababayan. Alam niyo mga kapatid, hindi natin iprinopromote si Brother Eli, hindi natin dinidiyos, hindi natin iniidolo. Iniidolo ko lamang po yung mga salita ng Diyos na kanyang binibitawan.
At yung kanyang mga ipinapangaral, pinag-uusig-usig ko, sinisiyasat ko, pati yung mga ibang mga mangangaral gaya ni Kibuloy, nakita ko, mas tama kasi si kapatid na Eli kung mas tama lang si Kibuloy, baka si Kibuloy din ang aking inaano pero nakita ko, malaking kamalian yung mga itinuturo ng mga ibang denominasyon. At nakita ko kay kapatid na Eli, mas tama. Pero hindi ko iniidolo si kapatid na Eli. Pero ang iniidolo ko, yung aral ng Diyos na yun po yung kaligtasan, mga kaibigan. Hindi po si kapatid na Eli ang kaligtasan. At hindi rin ang MCGI ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, yung aral na binibitawan at ipinapangaral ng kapatid na Eli, na yun po ay salita ng Diyos. Kapag sundin mo yung kanyang ipinapangaral, sundin mo yung aral ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, magkakapatid tayo sa Espiritu. Magkakapatid tayo sa Espiritu. Yan po ang totoo, mga kaibigan. Kaya dapat sumunod tayo. Hindi, dahil ba, sabi po ninyo, Iglesia Katolika ang tatag ni Kristo. Kung hindi po kayo sumali dito, ay hindi kayo maliligtas. Paano? Kahit sumali ka dyan, wala naman magandang aral na natututunan dyan. Maliligtas ka ba? Mga kaibigan. So, yan po ang malaking tanong, mga kapatid. Kaya, sana po nauunawaan nyo yung ating ipinaglalaban dito. Hindi po ito paninira at hindi po ito masama. Ginagawa lang natin yung nakalagay sa Biblia na ang katungkulan ng tao ay sumunod sa mga utos ng Diyos. At ang isa sa mga utos ng Diyos, kailangan ipangaral ang katotohanan. May matatamaan man o wala, dapat mong sabihin kasi ang tao napapahamak dahil sa kakulangan ng pagkaunawa. Dahil hindi po itinuturo ang tama. Yung mali pa nga ang itinuturo So sana po ay maunawaan nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ipagpatuloy po ninyo, mga kaibigan, ang sumubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Hanggang sa susunod po, mga kapatid, sana kapatid na Lito ay maunawaan mo ang aking isanagot doon po sa inyong komento.